Oo, nagpanggap ako na buntis. Oo, sinabi ko yun para bumalik sa akin si Zeus. Oo, hindi ako buntis. Ano ngayon? Wala kang pakialam. Dahil buhay ko to at mahal ko siya. Binabawi ko lang ang dapat na sa akin. I gritted my teeth. I was about to say something, but someone say something before me. What? Matigas at galit na boses, kaya kaagad kong nilingon yon. My heart beat so fast when I saw Zeus on the dark corner of this parking area. Dahan-dahan siyang lumapit dahilan para maging malinaw siya sa mga mata ko. Kaagad kong nakita ang galit at nandidilim niyang mga mata, pati na rin ang mga nakakuyom niyang kamao. I swallowed. I somehow felt scared. Zeus? Naiiyak na sambit ng babae. Zeus heard everything. Hindi ko alam kung kanina pa siya nakikinig. But this isn't my problem anymore. You lied? Nagawa mo yun? Galit na sambit ni Zeus. Gusto kong umalis at hayaan sila, pero hindi ko magawang gumalaw. Zeus, mahal na mahal kita. Mababaliw ako kapag nakuha ka ng iba. Maawa ka. Nagawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. I gritted my teeth once again. I am not supposed to hear this shit. Fuck, Trish. This isn't a game. Biglang sigaw ni Zeus. Napaatras ako ng bahagya saka napahawak sa tiyan ko. Bigla itong sumakit. I need to go. Zeus, please. Mahal na mahal kita. Ako naman dapat. Tayo naman dapat. Napamura ako sa isip ko. Saka dahan-dahan na humakbang paalis. At ang kotse ko ay nasa bandang likuran ni Trisha. Kaya napalapit ako sa kanya. Julia, biglang tawag ni Zeus sa akin pero hindi ko siya nilingon. I'm out of this. Malamig na sabi ko habang hawak ang tiyan ko. Kasalanan niya tong lahat. Siyang sumira sa atin. Inagaw ka niya sa akin. Siyang dahilan ng lahat. The shameless woman said. Napamura ako sa kanya. Nasambit ko sa kabila ng sumasakit kong tiyan. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. She pushed me so hard. Napaupo ako sa rough cement dahil hindi ako nakapaghanda sa tulak na yon. Mas lalong sumakit ang tiyan ko. Napadaing ako sa sakit na hindi ko maipaliwanag. Ang sakit-sakit. Julia! What the hell? Mira shouted and she ran towards me. I didn't even saw that she's coming. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ko. Napapikit ako sa sakit. Nangihina ako sa sobrang sakit. My tummy. Sambit ko habang hawak-hawak ang tiyan ko. Julia, may dugo. Nanginginig na sambit ni Mira, kaya binuksan ko ang mga mata ko. Nakita kong dugo na dumadaloy sa mga hita ko. Zeus ran beside me. Mukhang ngayon lang rin siya natauhan sa lahat ng mga nangyari. My tears fell heavily. Pumangibabaw ang kaba at takot sa akin. No. Umiiyak na sambit ko saka umiling ng maraming beses. What happened? John's voice suddenly came. Mabilis akong binuhat ni Zeus. Patuloy akong dumadaing sa sakit. Not my baby. Not my baby. Not my baby. Unti-unting dumilim ang paningin ko. I held on Zeus who's cursing again and again. Hey, don't close your eyes. Nanginginig na sambit ni Zeus. I can see his face. Nandidilim na ang paningin ko at punong-puno ng luha ang mga mata ko. Bago ako tuluyang nawala ng malay ay nakita ko si Mira na lumapit kay Trisha na iyak ng iyak at mukhang gulat sa mga pangyayari. She slapped her so hard. Kung hindi siya pinagilan ni John ay nasipa na ni Mira si Trisha sa sobrang galit. Napamura si Mira. If something bad will happen to my sister, I'll make sure that you'll die. Ipapapatay kita. Mom, no. I heard Sue's hoarse voice before my vision turned completely dark. I slowly opened my eyes and white ceiling welcomed me. Kaagad na bumalik sa isipan kong mga nangyari, kaya mabilis akong bumangon at napahawak sa tiyan ko. What happened? My baby. Did I lost my baby? Biglang bumukas ang pinto ng hospital room kung nasaan ako at pumasok si Mira. Despite of her tired face, she managed to still look elegant. Nang makita niyang nakaupo na ako sa kamay, mabilis siyang lumapit sa akin. What happened? My baby. Nanginginig na sambit ko. She sighed. Mas lalo akong kinabahan. Nanlamig ako sa kaba. It's possible that I lost my baby. Dinugo ako. No, hindi pwede. Please, no.
Thanks God that you are awake. Mira, my baby. Call the doctor. Malakas na sigaw ko at unti-unti nang dumalo yung masaganang luha mula sa mga mata ko. She sighed. The baby's fine, but we need to leave now that you are awake. Dad can't know about this. At kapag nagtagal pa tayo dito, baka malaman niya. Sabi niya kaya napahinga ako ng malalim at napahima sa tiyan ko. Yeah, we're going home, I whispered. Thanks God. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa dinadala ko. I'll hate myself. Hindi ko kakayanin. Wait, I'll just process your papers. I also paid the doctor and nurses to shut up. Mabilis na sabi niya saka mabilis na lumabas sa kwarto. Ilang sandali pa'y may pumasok na isang doktor at isang nurse kasama si Mira. Kinuha ng nurse ang dextrose na nakakabit sa akin, habang ang doktor naman ay ngumiti sa akin ng kaunti. You almost lost your baby. You need to be extra careful from now on. Yun lang ang sinabi ng doktor at lumabas na rin siya. I sighed. I can't believe I am here. Damn you. Inis na sambit ni Mira, saka binigay sa akin ng isang medyo maluwang na dress. Muli akong napabuntong hininga. Thank you. I owe you a lot. Mahinang sabi ko bago tumayo para makapagbihis at nang makaalis na kami kaagad. She's right. Kapag nagtagal pa kami baka malaman na ni Daddy ang tungkol dito. I don't want that. I can't risk my baby. And Dad won't like my pregnancy. I'm sure of that. Mom won't like it either. Mabilisan akong nagbihis. Matapos kong magbihis ay kaagad akong lumabas sa banyo ng hospital room. I saw Mira on the hospital bed. Nakahiga siya at nakapikit. Pero nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ay mabilis siyang umupo at kapwa kaming napatingin doon. Zeus entered. Our eyes met. Ang daming tanong sa mga mata niya. Pero ni isa ay wala siyang sinabi. I said you can't enter. Don't fucking start. Umalis ka dito. Galit na sigaw ni Mira. I swallowed hard before avoiding Zeus' gaze. It's not impossible that he knew about this now. Hindi naman siguro niya naisip na ginawa ko yun kasama ang iba. I'm just checking. Well, she's fine. And you are stressing her out. Umalis ka ngayon din. Inis na sabi ni Mira. At ilang sandali pa'y muli ngang sumara ang pintuan. Zeus went out. Kainis. Kanina ko pa siya sinasabihan na umalis. Pairap na sabi ni Mira. Sa kanya ako tinaasan ng kilay nang mapatingin ako sa kanya. Hindi siya umalis? Mahinang tanong ko. No! Inis na sabi niya. Saka tumayo ng maayos. Kinuha niya ang bag niya kaya kinuha ko na rin ang sakin. Sa isang paper bag na dala niya ay nandoon ang damit na suot ko kanina. I let her bring that as I followed her out of the hospital room. Nang makuha ko ang phone ko sa bag ko, ay napangiwi ako nang makita na pasado 12:00 na ng madaling araw. Maybe it's one of the reasons why Mira is grumpy. Nang tuluyang kaming makalabas sa hospital room ay kaagad kong nakita si Zeus na nakaupo sa gilid habang nakasandal sa pader. Tumayo siya nang makita kami. I said we don't need you here. And don't ask anything to Julia. You'll make her stressed. Mabilis na sabi ni Mira. Hey, I'll drive you home. Mahinang sabi ni Zeus nang mapatingin siya sa akin. I sighed before avoiding his gaze. Ang daming tanong sa mga mata niya. And I appreciate that he chose to just keep those right now. I'm so tired. Inis na binato sa kanya ni Mira ang susi ng kotse. Well, good, my sister said before dragging me. I'm too tired to even say anything. Masyadong maraming nangyari ngayong araw. I feel so drained. Zeus drove Mira's car towards my penthouse. Bukas na natin ipakuha ang kotse mo. I want to sleep. Damn. Mahinang sambit ni Mira habang nasa loob kami ng kotse. Ilang ulit akong napabuntong hininga habang nakatulala sa labas. Ilang sandali pa'y napatingin ako sa harap. Aksidente nagtama ang mga mata namin ni Zeus sa rearview mirror. Mabilis akong umiwas ng tingin. I have no time to argue with him. Bahala na. I want to rest. Nang makarating sa parking area ng building kung nasaan ang penthouse ko, ay mabilis kaming lumabas ni Mira. I think she'll sleep in my place tonight because we are both tired. You can go now. Malamig na sambit ni Mira kay Zeus. Hindi ko na binalingan ng tingin si Zeus at mabilis nang naglakad papasok sa loob. Ihahatid ko muna kayo, Zeus said and we ignored him. Nang makasakay sa elevator ay mabilis akong sumiksik sa pinaka-corner. Saka wala sa sariling napahawak sa tiyan ko. I caressed my small tummy.
I promise to take care of myself from now on. I'll take care of my baby. After a few seconds, I felt that someone staring at me. No, he's staring at my hand who's caressing my tummy. Mabilis akong umayos ng tayo kaya umakyat ang mga mata niya sa mukha ko. I can't deal with these questions right now. Ang dami nangyari kaya sana wag muna. At bumukas ang elevator sa tamang palapag nang wala siyang kahit anong sinasabi. Nauna akong lumabas, sumunod si Mira at Sus na tahimik lang. Nang makarating sa tapat ng penthouse ko, ay nilingon ni Mira si Sus. "You can go now, Mr. Anderson," Mira said, and when I opened the door, she dragged me inside. We both sighed. "I'll sleep here. Good night. I'll also borrow a nightie. Damn, thank God. No work tomorrow because it's Sunday. Damn, it's already Sunday." Sabi niya saka mabilis na umakyat sa taas na sinundan ko na lang. I am so tired and exhausted. Because of what happened, I need to sleep. I need to take care of myself. I need to be careful. After cleaning myself, I fell asleep immediately. Sana hindi na maulit ang nangyari kanina. Hindi ko masabi ang takot ko nang makita ko ang dugo na dumadaloy sa mga hita ko. I almost lost my baby. I am so careless. I don't care about anyone else. I need to focus on my baby. I won't let that happen again. But I am so thankful because I didn't lose my baby. After my deep and long sleep, I woke up because of a sound of a door. Mabilis akong napamulat at antok na napatingin sa pinto ng kwarto ko. Mira came and she's glaring at me. "Wake up, pregnant woman. It's already 10 in the morning." Nakahalukip-kip na sambit niya kaya marahan akong umupo ng maayos. "Bakit hindi ka pa umuwi?" Mahinang tanong ko kaya tinaasan niya ako ng kilay. "How dare you? After everything that I did? You are shameless. Get up. I'm hungry." Inis na sambit niya sa kapadabog na lumabas sa kwarto ko. Dahan-dahan naman akong tumayo. And after doing my morning routine, I went out of my room. Naninibago ako dahil hindi ako nasusuka. But I'll think I surely vomit later. Every hour. Nang makarating ako sa living room ay nakaamoy kaagad ako ng bawang. Mabilis akong naduwal kaya tumakbo ako papunta sa common bathroom para sumuka. I am so weak after that. I am sure Mira's cooking. Tinakpan ko gamit ng kamay kong ilong ko. Saka ako pumunta sa kitchen. "Stop! Garlic is making me puke." Sigaw ko, kaya nagulat siya pero kalaunan ay tinapon niya rin iyon bago na mewang sa harap ko. "Ang arte mo namang buntis. Let's just order," inis na sabi niya. Saka padabog na kinuha ang phone niya na nakapatong sa bar counter. I let her order our foods. Hindi ko alam pero bigla akong pumunta sa pinto ng penthouse ko. At kaagad ko iyong binuksan. I know that Sus went home, but I still want to know if he's outside. Dahil matapos ang mga nangyari, siguro naman gusto niya akong makausap, hindi ba? Tumingin ako sa magkabilang gilid ng hallway. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sinong nakaupo sa kanang bahagi ng hallway. Nakapatong ang noon niya sa mga tuhod niya, kaya hindi niya ako napansin. And based on his clothes, I know that he stayed here all night. Biglang nagwala ang puso ko. Hindi siya umuwi. Ilang sandali pa'y umangat ang mukha niya. Kaagad niya akong nakita kaya mabilisan siyang tumayo. "Hindi ka umuwi?" Tanong ko. Gulong-gulong buhok niya at lukot ang damit niya. But he still looks so good. Bakit hindi siya umuwi? "I stayed here. Are you okay?" Mahinang tanong niya gamit ang marahan at nag-iingat na boses. Ilang sandali pa'y bumaba ang mga mata niya sa tiyan ko. I swallowed hard and I cleared my throat because of that. "Dumating na ba ang food natin?" Biglang tanong ni Mira at sumilip siya sa pinto. That's why she saw Zeus. She gasped. "Hindi siya umuwi?" Marahang bulong niya. I sighed. "Zeus, please, go home." Malamig na sabi ko. Bumalik ang mga mata niya sa mukha ko. "Can we talk?" Mahinang tanong niya. His eyes are begging. "No." "Not now." I said and I was about to close the door but he stopped it. "I badly want to talk to you." Mahinang sambit niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. "You know what, Mr. Anderson? Why don't you settle that psycho fiancé of yours? I might file a case against her." Inis na sabi ni Mira pero hindi man lang siya binalingan ni Zeus. I gritted my teeth. "Just go, Zeus." Madiin na sambit ko. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. My heart beats even more.
But I snatched my hand from him quickly. I don't want to face this right now. I want to feel at peace. I want to stay away from stress. Julia, not now, Zeus. Not now. Inis na sabi ko sa kapabagsak na sinarang pinto ng penthouse. I want to rest. My sister and I had a small conversation. And after a while the foods that Mira ordered came. Siya ang kumuha sa labas at matapos yun ay sabay kaming kumain. I am silent the whole time. Ramdam na ramdam ko ang pagmamasid niya sa mga galaw ko na hinayaan ko lang. What are your plans? Tanong niya kalaunan. I shook my head. I don't know. Gusto kong bumalik sa London. Mahinang sabi ko habang nakatulala sa plato kung wala ng laman. What about Zeus? He's the father. Yes, he is. Mabilis na sabi ko. At least we know now that his fiancée isn't really pregnant. Damn, she really lied. Ang lakas ng loob. Just tell me if you want her in jail. I'll do it for you. Sabi niya na hindi ko sinagot. I told her everything about what happened last night before we ate. So she knew everything now. And she's bored as hell. So I think she really filed a case against that woman. But we don't need to do that. Paano kapag ikaw ang nasa sitwasyon niya? What if I told your fiancé to act as my boyfriend? Papatayin kita. Inis na sambit niya, kaya napairap ako. Her reactions were valid. Don't file a case. She just lied. She's stupid. Sabi ko saka tumayo. After putting our dirty plates on the dishwasher, she went into my room to find some clothes because she needed to go. At ilang sandali nga'y bumaba siya na bihis na bihis. Inis ko siyang tiningnan dahil talagang mamahali ng mga pinili niya. My things are all designers, but she chose the really expensive one. I'll get this. Wala ka pang gift sa akin kahit isa, kaya ito na lang. Natatawang sabi niya. As if you ever gave me a gift. Pairap na sabi ko kaya inirapan lang rin niya ako bago siya tuluyang lumabas. After 5 minutes, my phone vibrated. Nang tingnan ko yun ay nakita ko na si Mira ang nag-message. Inis ko yung binuksan and my forehead creased after reading her message. Mira, he's still outside. What? Mabilis akong tumayo saka lumapit sa pinto. At nang buksan ko ang pinto ay mabilis kong namataan si Zeus na nakasandal sa pader sa gilid ng pinto ng penthouse ko habang nakatingala. He's spacing out so he doesn't feel my presence. Dahil doon ay mahina akong tumikhim dahilan para mapatingin siya sa akin. Umayo siya ng tayo nang makita ako, saka napadunok ng mariin. Didn't I tell you to go home, Zeus? Malamig na may halong inis na sambit ko. I'll wait here until you're ready to talk to me. Marahang sambit niya kaya sinamaan ko siya ng tingin. What? He'll stay here until when? I don't want to talk to him. Go away. I won't talk to you. Inis na sambit ko kaya dumaan ang bigla ang panghihina at pagmamakaawa sa mga mata niya. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at naikuyom ko ang kamao ko. Please, I badly want to know the truth. Nangihinang sambit niya. I wonder if he ever fell asleep. Of course no. Sinong makakatulog sa pag-upo sa sahig? Just go, Zeus. Malamig na sabi ko. Nang muli ko siyang tingnan ay doon ko nakita ang nangingitim na ilalim ng mga mata niya. I rolled my eyes in annoyance. At ilang sandali pa'y bumaba ang mga mata niya sa tiyan ko. That's mine, right? Nangihinang tanong niya. Paano kapag sinabi kong hindi? You are just wasting your time here. Inis na sigaw ko at napapikit ako matapos yun para ikalma ang sarili ko. Why don't he just settle his liar fiancé first? Nang buksan ko ang mga mata ko, ay siyang paghakbang niya palapit sa akin. That's mine. Why didn't you tell me? Marahang tanong niya. Nang makalapit siya ng husto sa akin ay inis ko siyang tinulak. Nagpadala siya sa tulak ko, kaya mas lalo ko siyang tiningnan gamit ang inis at galit kong mga mata. Because you are stupid. Inis na sigaw ko. Saka padabog na pumasok sa loob ng penthouse. I left the door open so he came in. Inis ko muli siyang binalingan. I can't calm down. Ang laki ng inis na namuhay sa sistema ko. Now that you know that your liar fiancé isn't pregnant, so you are here? Damn, Zeus! Tantanan mo ko! Sigaw ko. Napaigting ang panga niya saka siya napapikit ng kaunti na tila kinokontrol ang sarili. He's trying to stay calm, but I don't care. Julia, I didn't know that you are pregnant. Don't fucking call me by my name.
Inis na sigaw ko. I hate the way he says my name. I don't like it. Ma'am, sobrang raha ng sambit niya. I rolled my eyes. Just leave me alone, Anderson. I can't do that right now. Nangihinang sagot niya sabay iling. I scoffed. You can. Nasimulan mo na kaya ituloy mo na lang. I thought Trisha is pregnant. Kainis. I don't care about your life. I don't care. Galit na sigaw ko. Napapikit siyang muli ng mariin. Napahawak siya sa noon niya na tila nawawalan na ng pasensya. He used his right hand, and there I saw a small tattoo. It's a simple letter C, malapit sa pulso niya. Napalunok ako ng mariin dahil sa biglaang pagwawala ng puso ko. Mamula-mula pa ang balat niya kung nasaan ang maliit na letrang yon. It means that it's new. Can we talk calmly? Sabi niya nang buksan niya ang mga mata niya. His eyes turned red. I gritted my teeth. Umalis ka muna, Zeus. I want to rest. Malamig na sabi ko. I tried to calm down but my heart can't. I'll stay here. Dito lang ako sa baba. Tunog pagmamakaawang sabi niya. Mabilis akong nag-iwas ng tingin. Ang bilis ng mga pangyayari. Yesterday he's nowhere to be found. Then his fiancée told me that she's not really pregnant. Bigla siyang sumulpot. Muntik na akong makunan. And he is here right now in my penthouse. He stayed. What should I do? Isa sa dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa kanya nung una buntis ako. Dahil akala ko buntis din si Trisha. Nauna siya. Totoo naman. And Zeus chose her because she's pregnant. Ayaw kong makisiksik. That's why I want to keep my pregnancy hidden. But things didn't go well. Mabilis akong umakyat sa itaas. Hinayaan ko siya sa baba. More conversation with him will just make me fizz. Mabilis akong nakatulog nang mahiga ako sa kama. I badly want to dream of a solution for my complicated life. Pero matapos ang 3 oras ng pagtulog, it's almost 2 in the afternoon, so I feel really hungry. Pupungas-pungas ako naglakad palabas ng kwarto ko nang walang hilamos. Mumog o suklay. I want to eat sinigang. I want a lot of rice. I want to eat a lot. Pagkarating ko sa hagdanan ay nakaamoy ako ng masarap na amoy ng sinigang. Nanlaki ang mga mata ko at hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano. At mas binilisan ng paghakbang. And in my kitchen, I saw Zeus cooking while he's topless. Ang isang kamay niyang may hawak na phone na nakalapit sa tenga niya. At ang isa ay may hawak na sandok. Hindi niya ako napansin. I am salivating. I want that sinigang. Mark, I heard him say. Bigla akong napahinto sa paglalakad at kahit na sobrang lapit ko na sa kanya hindi niya pa rin ako napansin dahil abala siya sa kausap at niluluto. Kitang-kita ko na ulit ang maliit na tattoo sa palapulsuhan niya. When did he have that? Mark, can you do me a favor? Can you get some of my clothes in my apartment? I'll just text you the address on where to bring them. I'll tell you everything soon. Yeah, thanks. Sa pagtingin niya sa harap ay kaagad niya akong nakita. Pinatay niya ang apoy sa niluluto niya at mabilis kong nakita ang bahagyang pangamba sa mukha niya. I cooked, he said. Wala akong sinabit, umupo lang ako sa high stool sa island counter. I am hungry. Mukhang nabasa niyang isipan ko. Kaya mabilis niyang sinali ng niluto niya sa mangkok at nilagay sa harap ko. Mas lalo akong natakam ng maamoy sa malapitan ng maasim na amoy ng sinigang. After a while, he put a lot of rice in front of me too. I silently started to eat without minding him. Ramdam na ramdam kong pagtitig niya habang kumakain ako. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. I am so hungry. I am eating not just for myself. Naubos ko ang kanin na binigay niya. I want more. Dahil doon ay napabaling ako sa kanya. May mangha sa mga mata niya. Pero ilang sandali pa'y mukhang natauhan siya. At mabilis akong binigyan ng panibagong kanin. I continue eating like I am all alone. Nasa gitna ng pagkain ko ay biglang tumunog ang doorbell. Mabilis siyang tumayo kaya walang emosyon ko siyang tiningnan. That's Mark. Pinakuha ko ang mga gamit ko. He explained. Hindi pa ako nakakasagot ay umalis na siya sa harap ko. What? He'll stay here? Sino nagsabi sa kanya? Ilang sandali pa'y nakarinig ako ng mga ingay at yapak. Ano bang nangyari? At kaninong penthouse to? Ang ganda! Natigil ako sa pagkain at kalaunan ay natanaw ko ang pagpasok ng 2 lalaki sa kitchen kung saan ako kumakain. Mark stiffed when he saw me. Bahagya ko silang tinaasan ng kilay sa kamuling tumuloy sa pagkain. Napamura si Mark. Hindi ko na sila nilingon pa.
Good afternoon, Ma'am Remulia, Mark suddenly said. I rolled my eyes while eating. Sa susunod ko na lang sasabihin. Thanks for this. Zeus said. Narinig kong mga yapak nilang paalis sa kusina. And after a few minutes, Zeus came back alone. Muli siyang umupo sa harap ko. I'm already full, so I stood up. Pero sa biglaan kong pagtayo ay bigla akong naduwal. Kaya mabilis akong tumakbo sa common bathroom para sumuka. I kneeled in front of the toilet bowl to vomit. At bigla akong nakaramdam ng paghawi sa buhok ko. Mabilis kong siniko si Zeus habang patuloy na sumusuka. Alis! Galit na sigaw ko nang muli niyang sikupin ang mga buhok kong sumasabog sa pagsusuka. I just want to help. Giit niya pero muli ko lang siyang siniko. Matapos kong ilabas lahat ng mga kinain ko'y nangihina akong tumayo. Muntik na akong mawala ng balanse pero kaagad akong nahawakan ni Zeus. Inis ko siyang tinulak pero muli akong nakaramdam ng labis na panghihina. Kaya sa huli mahigpit akong kumapit sa braso niya. I tiredly closed my eyes. After a few seconds, he carried me in a bridal style. Put me down. Nangihinang sambit ko, pero hindi niya ginawa. He walked upstairs, at ilang sandali pa'y nilapag niya ako sa malambot kong kama. You're always like this? Mariin na tanong niya at bigla kong naramdaman ang pag-upo niya sa tabi ko. Mabilis ko siyang tinalikuran. His natural scent invaded my nose. I wanted to sniff all of it, but I stopped myself from doing so.